Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Teka muna, aking kaibigan. Maaaring iniisip ninyo na ginagawa nyo na ang lahat para maiwasan ang paggising sa gabi. Itinigil nyo na ang pag-inom ng tubig pagkatapos ng 6:00 ng gabi. Iniiwasan nyo na ang tsaa, kape, at maging ang sabaw sa gabi. Pero sa kabila nito, nagigising pa rin kayo ng 1:00 ng madaling araw, 3:00, at kung minsan ay mas madalas pa. At narito ang isang nakatagong panganib. Hindi lang nito ginugulo ang inyong pagtulog. Tahimik nitong pinapataas ang inyong presyon ng dugo sa gabi. Pinapahirapan ang inyong puso. At pinapataas pa ang panganib na madulas sa dilim. Bilang isang doktor, napakarami ko nang nakitang mga senyor na nagulat nang malaman nilang ang tunay na sanhi ay hindi ang tubig na kanilang iniinom, kundi ang paraan ng paggana ng mga nerve signal at sirkulasyon ng kanilang katawan habang sila ay natutulog. Ngayon sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang isang bagay na hindi pa nasasabi sa karamihan ng mga taong lampas 65 anyos. Kung itinigil nyo na ang pag-inom pagkalipas ng 6:00 ng gabi, pero nagigising pa rin kayo para umihi, maaari nyong masahiin ang 3 simpleng puntos sa loob ng 2 minuto bago matulog. Makakatulong ito na pakalmahin ang inyong pantog, i-relax ang inyong mga nerbiyos, at bigyan kayo ng mas mahaba at mas mahimbing na tulog. Bago tayo magsimula, nais kong marinig ang inyong panig. Saan po kayo nanonood at anong oras na diyan? Pakibahagi po sa mga komento sa ibaba. Tunay kong inaabangan na mabasa ang mga ito. At kung gusto nyo pa ng mas maraming malumanay na tips na makapapabago ng buhay tulad nito, mag-subscribe po kayo para hindi nyo makaligtaan ang susunod. Kahit na itinigil nyo na ang pag-inom ng tubig pagkalipas ng 6:00 ng gabi, marami pa ring mga nakatatanda ang nagigising ng 2 o 3 beses sa gabi. Maaaring nagtataka kayo kung bakit ito nangyayari, at ang sagot ay nasa malalim na natural na pagbabago sa inyong katawan habang kayo ay tumatanda. Ang ating mga bato, pantog at nervous system ay sumusunod sa isang maselang ritmo, at ang maliliit na pagbabago dahil sa edad ay maaaring makagambala sa balanseng iyon sa mga paraang madalas nating hindi napapansin. Isang mahalagang salik ay ang hormone na tinatawag na vasopressin. Ang trabaho nito ay simple ngunit mahalaga. Bigyan ng senyas ang inyong mga bato na bagalan ang paggawa ng ihi habang kayo ay natutulog. Noong kabataan ninyo, sapat ang vasopressin na ginagawa ng inyong katawan sa gabi para makapagpahinga kayo ng mahabang oras ng walang abala. Ngunit pagkatapos ng edad na 60, ang produksyon nito ay madalas na bumababa. Nangangahulugan ito na ang inyong mga bato ay patuloy na nagsasala ng likido sa halos parehong bilis tulad ng sa araw, na nagpapadala ng mas maraming ihi sa pantog at ginagawang mas mahirap ang pagtulog ng dire-diretso sa gabi. Nariyan din ang isyu ng pagiging sensitibo ng pantog. Noong mas bata pa kayo, kayang mag-imbak ng inyong pantog ng 400 hanggang 500 millit bago sabihin sa inyong utak na oras na para umihi. Ngunit pagkatapos ng 60, maraming tao ang nakararanas na ang kanilang pantog ay nagpapadala na ng agarang senyas kahit nasa 150 terminal pa lang, halos kalahati lang ng isang maliit na baso. Ang mga senyas na ito ay maaaring bigla kayong gisingin kahit na malayo pa sa pagkapuno ang inyong pantog, at iwan kayong hindi mapakali sa natitirang bahagi ng gabi. Ang pagbabago sa sirkulasyon
ay may papel din. Sa buong araw, ang likido ay may tendensyang maipon sa mga binti at paa, lalo na kung kayo ay nakaupo o nakatayo ng mahabang oras. Ang pamamanas na ito ay maaaring bahagya lamang at halos hindi napapansin, ngunit kapag kayo ay humiga sa gabi, hindi na napipigilan ng grabidad ang likido sa inyong mga binti. Dumadaloy ito pabalik, patungo sa inyong puso at mga bato na nagpapataas ng pagsasala at mas mabilis na pinupuno ang pantog. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga taong may manas na bukong-bukong o mabibigat na binti pagsapit ng gabi ay madalas na nagigising upang umihi pagkatapos lamang makatulog. Ang inyong nervous system ay maaari ring tahimik na magdagdag sa problema. Ang stress, pagkabalisa, o kahit na ang malamig na tiyan sa gabi ay maaaring mag-stimulate sa mga nerbiyos na konektado sa pantog. Kung ang mga nerbiyos na ito ay sobrang aktibo, maaari silang lumikha ng isang maling pakiramdam ng pagkaapurahan. Maaari ninyong maramdaman ang pangangailangang umihi kahit na napakakaunti ng ihi na naroroon. Sa mas malamig na buwan o kapag ang inyong tiyan ay nakatutok sa bentilador o malamig na hangin, mas nagiging karaniwan ang iritasyon sa nerbiyos na ito na ginagawang mas madalas ang pagising sa gabi. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni Mang Lito mula sa Cebu, isang 68 taong gulang na retiradong guro. Mahigpit siya sa kanyang mga gawi sa gabi, walang tubig, pagkatapos ng 5:00 ng hapon, maagang hapunan, at isang kalmadong routine bago matulog. Gayunpaman, nagigising pa rin siya ng 3 beses bawat gabi. At sa bawat pagpunta sa banyo, lalo siyang napapagod at nadidismaya. Pagkatapos ng isang konsultasyon, ipinaliwanag ng kanyang doktor na ang sanhi ay hindi ang tubig na kanyang iniinom, kundi ang pagiging sensitibo ng kanyang pantog at ang paraan ng paglipat ng likido sa kanyang katawan sa gabi. Tinuruan siya ng doktor ng isang simpleng routine, ang pagmamasahe sa 3 partikular na puntos sa loob ng 2 minuto bago matulog. Sa loob ng 2 linggo, ang kanyang pagpunta sa banyo sa gabi ay nabawasan sa 1 beses na lang, at sa ilang gabi ay nakakatulog siya ng diretso hanggang umaga. Sabi niya, "Pakiramdam ko po ay parang muling natandaan ng aking katawan kung paano magpahinga." Kaya kung binawasan nyo na ang pag-inom sa gabi, pero nagigising pa rin, alamin ninyong hindi kayo nag-iisa. Ang mga pagbabagong ito ay bahagi ng natural na ritmo ng katawan habang tumatanda, ngunit hindi ito lampas sa inyong kontrol. Sa pamamagitan ng pag-unawa kung paano nagtutulungan ang vasopressin, pagiging sensitibo ng pantog, sirkulasyon, at mga nerve signal, maaari kayong gumawa ng mga banayad na hakbang upang maibalik ang balanse. At sa maliliit at tuloy-tuloy na pagkilos, ang mahimbing na gabi ay maaaring magbalik na magbibigay sa inyo ng mga umaga na puno ng gaan, enerhiya at pag-asa. 3 gintong acupressure points para sa mahimbing na gabi. Isa, ang bumubukal na batis o K1 point. Ang unang gintong punto na nais kong ibahagi sa inyo ay tinatawag na bumubukal na batis o K1 sa tradisyonal na kasanayan. Ito ay matatagpuan sa talampakan ng inyong paa sa malambot na bahagi sa pagitan ng buto, sa loob ng bukong-bukong at ng sakong. Upang madali itong mahanap, umupo ng komportable sa isang matibay na upuan na ang inyong mga paa ay nakalapat sa sahig. Itaas ang isang paa at ilagay ito sa inyong kabilang tuhod upang malinaw ninyong makita ang talampakan. Mula sa puno ng inyong hinlalaki sa paa, sukatin ang mga 1.5 pulgada pababa patungo sa gitna ng paa.
Mapapansin ninyo ang isang bahagyang lubog. Kapag dahan-dahan ninyong pinindot gamit ang inyong hinlalaki, iyon ang punto. Kapag nahanap nyo na ito, pindutin gamit ang dulo ng inyong hinlalaki sa maliliit na pabilog na paggalaw. Panatilihin ang diin na sapat para maramdaman, ngunit hindi kailanman sobrang lakas na nakakasakit. Gawin ito ng mga 40 segundo sa bawat paa, mas mainam sa gabi bago mismo matulog. Ang puntong ito ay pinaniniwalaang nagpapalusog sa bahagi ng bato, nagpapabuti ng init sa buong katawan, at nagbabawas ng pakiramdam ng lamig sa ibabang bahagi ng tiyan na maaaring mag-trigger ng iritasyon sa pantog sa gabi. Mula sa modernong medikal na pananaw, ang pagmamasahe dito ay maaaring mapabuti ang sirkulasyon, i-relax ang mga nerbiyos na konektado sa inyong urinary tract, at pakalmahin ang mga sobrang aktibong senyas na gumigising sa inyo ng maaga. Naaalala ko ang isang 70 taong gulang na ginang mula sa Batangas na tatawagin kong Aling Mina. Halos 2 taon na siyang nahihirapan sa paggising ng 3 beses sa gabi sa kabila ng pagtigil sa pag-inom ng tubig pagkatapos ng 6:00 ng gabi. Sinabi niya sa akin na mabigat ang pakiramdam niya tuwing umaga, maputla ang kanyang mga mata, at mababa ang kanyang enerhiya. Nang ituro ko sa kanya ang masahe sa bumubukal na batis, nag-aalinlangan siya noong una, ngunit nagpasya siyang subukan. Tuwing gabi, uupo siya sa kanyang balkonahe, makikinig sa malumanay na musika, at mamasahihin ang bawat paa sa loob ng 2 minuto. Sa loob lamang ng 2 araw, mula sa 3 pagpunta sa banyo sa gabi, naging 1 na lang. Muling nagkaroon ng kislap ang kanyang mga mata at sinabi niya, "Doktor, pakiramdam ko po ay sa akin na ulit ang gabi." Para sa mga nakatatanda na nabubuhay sa tahimik na pagkadismaya ng putol-putol na tulog, ang simpleng gawin na ito ay maaaring maging isang banayad ngunit makapangyarihang hakbang tungo sa kapayapaan. Ang bumubukal na batis ay hindi lamang isang pressure point. Ito ay isang paraan ng pagsasabi sa inyong katawan na ligtas ka. Maaari ka nang magpahinga, at kung minsan, iyon lang ang kailangan ng katawan para makatulog ng mahimbing sa buong gabi. 2, ang Conception Vessel 4 o CB4 point. Ang pangalawang gintong punto ay tinatawag na Conception Vessel 4 o CB4 sa tradisyonal na kasanayan. Ito ay matatagpuan sa ibabang bahagi ng inyong tiyan, mga 3 daliri ang lapad sa ibaba ng inyong pusod, sa mismong gitnang linya ng katawan. Upang madali itong mahanap, humiga sa inyong kama o umupo sa isang komportableng upuan na suportado ang inyong likod. Ilagay ang 3 daliri ng pahalang sa ibaba lamang ng inyong pusod. Ang punto ay nasa ilalim mismo ng 3 daliri. Ang lokasyong ito ay malambot kapag hinawakan, ngunit malalim na konektado sa pangunahing enerhiya ng katawan. Kapag nahanap niyo na ang punto, ilagay ang dulo ng inyong mga daliri o ang sakong ng inyong palad dito. Maglapat ng banayad at tuloy-tuloy na diin, sapat lang para maramdaman ang init na kumakalat sa ilalim ng inyong kamay. Isabay ang masahe sa mabagal na paghinga. Humiga ng dahan-dahan sa pamamagitan ng ilong. Huminto sandali. Pagkatapos ay dahan-dahang magbuga ng hangin sa pamamagitan ng bibig. Ipagpatuloy ito ng mga 40 segundo. Pagkatapos ay ipahinga ang inyong mga kamay at ulitin muli. Ang mabagal at maingat na ritmong ito ay nagpapakalma sa inyong nervous system habang hinihikayat ang daloy ng dugo sa pantog at pelvic region. Sa tradisyonal na pag-unawa, pinapalakas ng CB4
ang sentral na enerhiya ng katawan at pinapanatiling mainit at relaxed ang pantog. Sa modernong termino, pinapabuti nito ang sirkulasyon sa ibabang bahagi ng tiyan, sumusuporta sa pag-relax ng kalamnan, at binabawasan ang posibilidad ng mga maling senyas ng pagkaapurahan na gumigising sa inyo sa gabi. Naaalala ko ang isang 72 taong gulang na Ginoo mula sa Davao, si G. Reyes, na nagigising ng 2 beses bawat gabi sa loob ng maraming taon. Sa kabila ng paglilimita sa pag-inom ng tubig at pag-iwas sa tsaa sa gabi, hindi siya makatulog ng higit sa 3 oras ng dire-diretso. Nang ipakilala ko sa kanya ang CB4 massage, pumayag siyang subukan ito tuwing gabi pagkatapos ng hapunan, bago mismo ang kanyang dasal bago matulog. Sa loob ng 2 linggo, napansin niya ang isang kahanga-hangang pagbabago. Isang gabi, nakatulog siya ng 6 na tuloy-tuloy na oras nang hindi nagigising ni isang beses. Ang kanyang boses ay may halong pagkagulat at ginhawa nang sinabi niyang, "Doktor, para po akong nakatagpo ng isang matagal ng kaibigan, ang sarili kong tulog." Para sa maraming nakatatanda, ang puntong ito ay nag-aalok ng higit pa sa pisikal na benepisyo. Ito ay isang maliit at tahimik na ritual na nagpapaalala sa inyo na ang inyong kalusugan ay nasa inyong mga kamay pa rin. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyong katawan ng banayad na atensyong ito, sinasabi ninyo rito, inaalagaan ka, maaari ka nang magpahinga. At kapag narinig ng katawan ang mensaheng iyon, ang mga gabi ay madalas na nagiging mas kalmado, mas mainit, at mas mapayapa. 3. Ang Bladder 40 o BL40 point. Ang ikatlong gintong punto ay tinatawag na Bladder 40 o BL40. Sa tradisyonal na kasanayan, ito ay matatagpuan sa likod ng tuhod, sa mismong tupi na nabubuo kapag ibinabaluktot ninyo ang inyong binti. Upang madali itong mahanap, umupo ng komportable sa isang matibay na upuan na ang inyong mga paa ay nakalapat sa sahig. Bahagyang ibaluktot ang isang tuhod upang makita ang tupi. Ang BL40 point ay nasa eksaktong gitna ng tuping iyon sa isang maliit na lubog na mararamdaman ninyo sa banayad na paghipo. Maaari nyo rin itong maabot habang nakahiga na may maliit na unan na nakalagay sa ilalim ng inyong mga tuhod para sa suporta. Upang masahiin ang puntong ito, pindutin ng dahan-dahan ang lubog gamit ang inyong mga hinlalaki o dulo ng mga daliri. Hawakan ang diin ng mga 20 segundo, bitawan, at pagkatapos ay ulitin ng 2 o 3 beses. Ang diin ay dapat maramdamang matatag ngunit komportable, hindi kailanman matalas o masakit. Ang simpleng aksyon na ito ay maaaring gawin sa isang binti sa isang pagkakataon o sa parehong binti kung pinahihintulutan ng inyong posisyon. Ang BL40 point ay kilala sa pag-alis ng tensyon sa mga daanan ng nerbiyos na tumatakbo mula sa ibabang likod sa mga binti pababa sa pantog. Para sa mga nakatatanda na madalas makaramdam ng kabigatan sa mga binti, paninigas sa mga tuhod, o discomfort sa ibabang likod, ang puntong ito ay maaaring magbigay ng ginhawa. Sa pamamagitan ng pag-alis ng presyon sa mga daanang ito, mas kaunting agarang senyas ang natatanggap ng pantog sa gabi na nagbibigay sa inyo ng mas mahaba at walang patid na pahinga. Naaalala ko ang isang mag-asawa mula sa Baguio, parehong nasa kanilang unang bahagi ng 70s, na nagsimulang magsanay ng BL40 massage ng magkasama tuwing gabi. Uupo sila sa kanilang beranda pagkatapos ng hapunan, magbabahaginan ng mga kaganapan sa araw, at magpapalitan sa pagmamasahe ng tuhod ng isa't isa.
Sa loob lamang ng 2 linggo, pareho nilang napansin ang mas kaunting paggising sa gabi at mas magaan na pakiramdam sa mga binti sa umaga. Sinabi sa akin ng asawang lalaki nang may ngiti, sa halip na maglakad papuntang banyo sa dilim, ngayon po ay sabay na kaming naglalakad papuntang kusina para sa aming kape sa umaga. Para sa maraming nakatatanda, ang puntong ito ay higit pa sa isang teknik. Ito ay isang gawain ng banayad na pag-aalaga sa sarili. Sa pamamagitan ng paglalaan ng 1 minuto lamang sa bawat tuhod, maaari ninyong matulungan ang inyong mga binti na gumaan, ang inyong likod na mag-relax, at ang inyong mga gabi na maging mas mapayapa. Ito ay isang maliit ngunit makapangyarihang paraan upang ipaalala sa inyong katawan na posible ang pahinga at na kayo pa rin ang may kontrol sa inyong kapakanan. Prinsipyo ng acupressure massage sa tradisyonal at modernong medisina. Ang konsepto ng mga acupoint sa mga tradisyonal na sistema tulad ng Ayurveda at Chinese medicine, ang ating katawan ay pinaniniwalaang may mga daanan kung saan dumadaloy ang enerhiya ng buhay. Sa India, tinatawag nila itong prana, at sa tradisyong Chino, ito ay Qi. Ilang mga punto sa mga daanang ito ay direktang kumokonekta sa mga bato, pantog, at maging sa utak. Kapag ang mga puntong ito ay banayad na pinasisigla, maaari nilang maimpluwensyahan kung paano gumagana ang mga organ na ito. Para sa mga nakatatanda, ang pag-unawa na ang mga puntong ito ay hindi mahiwaga, kundi bahagi ng isang natural na network ng katawan, ay maaaring magpatibay ng tiwala sa pamamaraan. Mga pisikal na epekto. Mula sa modernong medical na pananaw, ang acupressure ay gumagana na parang isang natural na anyo ng physiotherapy. Ang banayad na diin at pabilog na masahe ay maaaring mapabuti ang daloy ng dugo sa mga nakapaligid na tissue. Nakakatulong ito na mayaman na magdala ng mas maraming oxygen at sustansya sa bahagi ng pantog na nagpapagaan ng tensyon at nagre-relax sa maliliit na kalamnan na humahawak ng ihi. Para sa isang nakatatanda na ako nakakaramdam ng paninikip o kabigatan sa ibabang bahagi ng tiyan, ang pisikal na ginhawang ito ay maaaring mapansin sa loob ng ilang minuto. Tugon ng nervous system. Ang masahe ay higit pa sa pagpapabuti ng sirkulasyon. Pinapakalma nito ang mga dulo ng nerbiyos na nagpapadala ng mga senyas sa pagitan ng pantog at utak. Sa maraming senior, ang mga nerbiyos na ito ay nagiging sobrang aktibo, nagpapadala ng mga agarang mensahe kahit na hindi puno ang pantog. Sa pamamagitan ng pagpapatahimik sa mga nerbiyos na ito, tinutulungan ng acupressure na pahabain ang panahon sa pagitan ng mga pag-ihi, na nagbibigay daan para sa mas malalim at mas mahimbing na tulog. Para itong pagsasabi sa katawan sa isang banayad na bulong, maaari ka nang magpahinga, walang dapat ipagmadali. Modernong siyentipikong ebidensya. Isang kamakailang pag-aaral sa Metro Manila ang nag-obserba sa mga senior na nagsasagawa ng pang-araw-araw na acupressure sa mga partikular na punto sa mga binti at ibabang bahagi ng tiyan. Pagkatapos ng 4 na linggo, halos 40% ang nag-ulat ng mas kaunting pagpunta sa banyo sa gabi. Napansin ng mga doktor na kasama sa pag-aaral ang pinabuting kalidad ng tulog at nabawasang pagkabalisa tungkol sa paggising sa gabi. Para sa maraming nakatatanda, ang ebidensyang ito ay nag-uugnay sa agwat sa pagitan ng sinaunang karunungan at modernong tiwala na nagpapakita na ang simple at tuloy-tuloy na pagsasanay ay maaari pa ring magdulot ng makabuluhang resulta. Paano isasama ang masahe sa inyong routine sa gabi? Ang pinakamagandang oras para magsanay.
Para sa karamihan ng mga nakatatanda, ang perpektong oras para gawin ang acupressure massage ay mga 20 hanggang 30 minuto bago matulog. Sa oras na ito, tapos na ang inyong mga gawain sa gabi. Mas kalmado na ang bahay at nagsisimula ng bumagal ang inyong isip. Pumili ng isang mainit at tahimik na lugar sa inyong tahanan, marahil sa inyong silid tulugan o isang komportableng sulok ng sala. Siguraduhin komportable ang temperatura ng silid. At kung taglamig, gumamit ng isang manipis na alampay o kumot upang manatiling mainit. Magsuot ng maluluwag na damit na koton upang makapag-relax ang inyong katawan nang hindi nakakaramdam ng pagkasikip. Ang simpleng paghahandang ito ay nagsasabi sa inyong katawan na oras na para magpahinga at ginagawang mas epektibo ang masahe. Ang 2 minutong routine. Kapag komportable na kayong nakaupo, simulan ang inyong 2 minutong masahe. Tumutok sa bawat isa sa 3 puntong inyong natutunan: bumubukal na batis, conception vessel 4 at bladder 40. Maglaan ang mga 40 segundo sa bawat punto gamit ang banayad ngunit matatag na diin at magpalit ng panig para sa mga punto na nasa parehong binti o paa. Huminga ng dahan-dahan habang ginagawa ito. Huminga papasok sa pamamagitan ng ilong. Hayaang punuin ng hininga ang inyong dibdib at tiyan. Pagkatapos ay dahan-dahang magbuga ng hangin sa pamamagitan ng bibig. Ang ritmong ito ay nagpapakalma sa nervous system at tumutulong sa inyong katawan na masipsip ng mas malalim ang mga benepisyo ng masahe. Sa loob lamang ng 2 minuto, makukumpleto ninyo ang isang buo at balanseng routine. Pagsasama sa malusog na gawi sa pagtulog. Ang masahe ay pinakamabisa kapag bahagi ito ng isang pangkalahatang mapayapang routine bago matulog. Pagkatapos, humiga sa inyong kama at subukang matulog na nakatagilid sa kaliwa na sumusuporta sa panunaw at nagpapabawas ng presyon sa pantog. Iwasan ang matingkad na ilaw mula sa telebisyon o mobile phone sa huling 30 minuto bago matulog. Ang asul na ilaw ay maaaring makalito sa natural na mga senyales ng pagtulog ng inyong katawan. Maaari kayong makinig sa malumanay na musikang pansamba, gumawa ng magaan na ehersisyo sa paghinga, o simpleng umupo ng tahimik sa panalangin o pagninilay. Ang maliliit na pagpiling ito ay naghahanda sa parehong katawan at isip para sa isang mas malalim at tuloy-tuloy na pagtulog. Mga pagsasaalang-alang sa kaligtasan. Bagamat banayad ang acupressure, mahalagang gawin ito ng ligtas. Kung mayroon kayong sakit sa puso, hindi kontroladong diabetes, o anumang kondisyon na nagdudulot ng mahinang sirkulasyon, kumuonsulta muna sa inyong doktor bago magsimula. Ang mga buntis ay dapat iwasan ang ilang mga punto sa tiyan tulad ng CB4, maliban kung ipinayo ng isang kwalipikadong propesyonal sa kalusugan. Huwag kailanman magdiin ng masyadong malakas, lalo na kung nakakaramdam kayo ng sakit, pamamaga, o pasa sa lugar. Ang layunin ay kaginhawahan at pagre-relax, hindi puwersa. Tandaan, ang inyong katawan ay pinakamahusay na nakikinig sa banayad at tuloy-tuloy na pangangalaga. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pag-iingat na ito, tinitiyak ninyo na sinusuportahan ng masahe ang inyong kalusugan nang hindi nagdaragdag ng panganib na nagbibigay daan sa inyo na tamasahin ang mga benepisyo ng may kapayapaan ng isip at tiwala. Mga kahihinatnan ng pagbaliwala sa problema. Magulong pagtulog. Kapag binabaliwala ninyo ang madalas na pag-ihi sa gabi, ang inyong tulog ay nagiging mababaw at putol-putol. Sa halip na pumasok sa malalim na yugto ng pagpapagaling, patuloy kayong nagigising.
na iniiwang kalahating pahinga ang utak. Sa paglipas ng panahon, maaari nitong pahinain ang memorya, pabagalin ang inyong kakayahang makaalala ng mga detalye at gawing mas mahirap ang konsentrasyon sa araw. Para sa mga nakatatanda, ang magulong pagtulog ay nagpapataas din ng panganib ng pagkahulog, lalo na kapag naglalakad kayo papuntang banyo sa dilim na inaantok at hindi matatag. Sa mga tahanang Pilipino kung saan maaaring malamig at madulas ang sahig, ang panganib na ito ay nagiging mas totoo. Ang pagtulog ang pundasyon ng mabuting kalusugan at bawat gabing putol-putol ay tahimik na sumisira dito. Pagtaas ng presyo ng dugo sa gabi. Ang naantalang pagtulog ay maaaring maging sanhi ng pagtaas ng mga stress hormone tulad ng cortisol at adrenaline sa gabi. Sa halip na magpahinga, ang inyong katawan ay nananatili sa isang bahagyang estado ng alerto. Ito ay humahantong sa mas mataas na presyon ng dugo sa gabi, isang panahon kung kailan ito ay dapat na mas mababa. Para sa mga nakatatanda na may hypertension na, ang dagdag na pasanin na ito ay mapanganib. Tahimik itong naglalagay ng presyon sa puso, mga bato, at mga daluyan ng dugo nang walang anumang malinaw na babala. Kahit na mabuti ang pakiramdam ninyo sa umaga, naaalala ng katawan ang stress na dinala nito habang kayo ay natutulog. Pasanin sa puso at sirkulasyon. Ang mga putol-putol na gabi ay hindi lang nagiiwan sa inyo ng pagod. Direktang naaapektuhan nito ang kalusugan ng inyong puso. Kapag paulit-ulit na nagagambala ang inyong tulog, maaaring tumaas ang bilis ng tibok ng inyong puso at manatiling tensyonado ang inyong mga daluyan ng dugo. Ang patuloy na tensyong ito ay nagpapataas ng pangmatagalang panganib ng stroke at atake sa puso, lalo na sa mga taong higit sa 65. Sa Pilipinas, kung saan ang mga responsibilidad sa pamilya ay madalas na nagpapatuloy hanggang sa pagtanda, ang isang biglaang problema sa puso ay maaaring maglagay ng emosyonal at pinansyal na pasanin sa buong sambahayan. Ang pag-aalaga sa inyong pagtulog ay hindi pagiging makasarili. Ito ay isang paraan ng pagprotekta sa inyong sariling buhay at sa katatagan ng inyong pamilya. Emosyonal na pagkapagod. Naaapektuhan din ng mahinang pagtulog ang isipan. Maaari ninyong mapansin ang mas maikling pasensya, mas kaunting pag-unawa sa mga mahal sa buhay, at mas kaunting interes sa mga aktibidad na dati ninyong ikinatutuwa. Ang maliliit na pagkadismaya ay maaaring maging mas mabigat at ang mga araw ay maaaring tila mas mahaba at mas nakakapagod. Para sa mga nakatatanda, ang emosyonal na pagod na ito ay maaaring humantong sa pag-iwas sa mga sosyal na pagtitipon, nabawasang motibasyon para mag-ehersisyo at maging sa pakiramdam ng pag-iisa. Sa ating kultura kung saan ang kagalakan ay madalas na nagmumula sa mga pinagsasaluhang sandali, kape sa umaga, kasama ang mga kapitbahay, pagbisita sa simbahan, ang pagkawala ng kislap na iyon ay maaaring maging lubhang masakit. Sa pamamagitan ng pagtugon sa pag-ihi sa gabi, hindi lamang ninyo pinapabuti ang inyong kalusugan. Pinapanatili ninyo ang inyong kalooban, mga relasyon, at ang mga simpleng kasiyahan na nagbibigay kahulugan sa buhay. Mahal kong kaibigan, tandaan na ang susi sa mahimbing na gabi ay hindi lamang tungkol sa pagbabawas ng pag-inom ng tubig pagkatapos ng 6:00 ng gabi. Ito ay tungkol din sa pag-aalaga sa inyong nervous system at sirkulasyon sa pamamagitan ng simple at tuloy-tuloy na masahe sa mga tamang punto. Ang 2 minutong ito bawat gabi ay nagpapadala ng isang malinaw na mensahe
sa inyong katawan na maaari na itong mag-relax na hindi kailangang magbigay ng maling alarma ng pantog sa gabi. Ang pamamaraang ito ay banayad. Wala itong gastos, ngunit taglay nito ang kapangyarihang baguhin kung paano kayo gumising tuwing umaga. Sa pagsasama nito sa malusog na mga gawi sa gabi, binibigyan ninyo ang inyong sarili ng pinakamahusay na pagkakataon para sa malalim at walang patid na pahinga. Mangyaring alamin na anuman ang inyong edad, kung kayo man ay 65, 75 o higit pa, ang inyong katawan ay mayroon pa ring kakayahang bumuti. Maaaring binago ng mga taon ang inyong bilis, ngunit hindi nito inalis ang inyong potensyal para sa mas mabuting kalusugan. Bawat maliit at maingat na hakbang na inyong ginagawa ay nagsasabi sa inyong katawan, nakikinig pa rin ako at nagmamalasakit pa rin ako. At ang katawan ay tumutugon, madalas na mas mabilis kaysa sa inaasahan natin. Hindi pa huli ang lahat upang muling itayo ang mga gabing mahimbing at kasama nito ang mas maliwanag na mga araw. Hayaan ninyong ibahagi ko ang paglalakbay ni Aling Teresita mula sa Quezon Province. Sa loob ng maraming taon, tinanggap niya ang paggising ng 3 beses sa gabi bilang bahagi lamang ng pagtanda. Babalik siya sa kama sa bawat pagkakataon para lamang mahiga ng gising sa dilim, nakikinig sa tiktak ng orasan. Matapos malaman ang tungkol sa 3 acupressure points na ito, nagpasya siyang subukan ito ng tapat tuwing gabi bago matulog. Sa loob lamang ng 3 linggo, naranasan niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mahigit 1 dekada. 7 oras ng tuloy-tuloy at mahimbing na pahinga. Ang kanyang ngiti nang ikuwento niya sa akin ay mas maliwanag pa kaysa sa sikat ng araw sa umaga. At sinabi niya, "Doktor, pakiramdam ko po ay isinauli sa akin ang aking mga gabi." Isang mahalagang aral na matututunan natin dito ay ang ating katawan ay may likas na kakayahang magpagaling at magbalanse. Ang kailangan lang nito ay ang ating banayad na atensyon at tuloy-tuloy na pag-aalaga. Huwag nating isuko ang pag-asa para sa mas mabuting kalusugan, gaano man karaming taon ang lumipas. Kung mayroong bagay sa mensaheng ito na nakaantig sa inyo, inaanyayahan ko kayong makiisa sa pagpapalaganap ng pag-asa. Pakitype po ang salitang pag-asa sa mga komento sa ibaba. Ito ay isang maliit na salita, ngunit kapag marami sa atin ang nagbahagi nito, ito ay nagiging isang ilaw para sa iba na tahimik na nakikibaka. Maaaring hindi ninyo malalaman kung kaninong puso ang naantig ninyo sa isang salitang iyon, ngunit sama-sama, maaari nating ipaalala sa isa't isa na posible ang pagbabago at na walang sinuman sa atin ang naglalakad sa landas na ito ng mag-isa. At sa huli, hinihiling ko sa inyo na ibahagi ang kaalamang ito. Kung mayroon kayong kaibigan, kapitbahay, o kapamilya na madalas magising sa gabi, ipasa ang mensaheng ito. I-share ang video at anyayahan silang mag-subscribe upang patuloy tayong matuto ng mga simple at nakapagpapabagong buhay na gawi ng sama-sama. Sa bawat pagbabahagi ninyo, maaaring nagbibigay kayo sa isang tao ng regalo ng mas mahimbing na tulog at mas magaan na umaga. Sama-sama bilang isang komunidad, maaari tayong magdala ng mas maraming pahinga, mas maraming kalusugan, at mas maraming kagalakan sa ating mga ginintuang taon.